I'm Donnie Ahas Nietis, 4 Division World Champion. Please subscribe, Suntok Pilipinas. Mga kababayan, kamusta? Welcome po sa Suntok Pilipinas. Siya nga po pala, ako po ay humingi sa inyo ng suporta sa pamamagitan po ng pagpindot ng subscribe button dyan sa baba. Salamat po. Sa nalalapit na laban ni Marvin Sonsona, yan po ay March 20 ngayong linggo. Kaya tara, samahan niyo po ako at balikan natin ang mga notable fights ni Marvin Marvelous Sonsona. Sino ba naman ang hindi makakaalala sa kauna-unahang title fight ni Marvin Sonsona? Yan po ay ang laban niya kay Jose Carita Lopez na ginanap noong September 4, 2009 para sa WBO Super Flyweight title. Yan po ay ginanap dito sa Casino Rama sa Canada. Noong mga panahon na ito, putok na putok ang pangalan ni Marvin Marvelous Sonsona dahil sa kanyang talent at pagiging young and hungry fighter. Noong naglaban sila ni Jose Carita Lopez, marami nagsasabing mga boxing fans na masyadong bata at inexperienced ang ating pangbato na si Marvin Sonsona. Kaya noong unang round pa lang, talaga namang nagpasiklab si Marvin Marvelous Sonsona at kapansin-pansin na nagpapakitang gilas din ang veteranong Puerto Rican champion. Nagpakita si Sonsona ng mala sharpshooter na tira dahil tila lahat ng kanyang mga suntok sapul na sapul ang veteranong Puerto Rican champion. At talaga namang nagpapakita si Sonsona ng isang tapang ng Pinoy. Kaya naman biglang gumamit ng gulang ang veteranong si Lopez at nagpamalas ng mga counter punching para nga mapaatras niya ng konti itong si Sonsona. At makikita natin si Marvin Sonsona humahanap ng range at dumidiskarte na makalan ng magandang santok. At di nagtagal, nakapagbigay siya ng magandang tama sa iron chin ng Puerto Rican champion na si Lopez. Isang humahagapit na right hook ang nagpaalog kay Lopez at tila hindi napansin ng referee ang mga pangyayari. Kaya naman ang desisyon ng referee ito'y isang slip lamang. Ngunit slip man o knockdown halatang halata naman sa itsura ni Carita Lopez na ininda niya ng matindi ang banat ni Marvin Sonsona. Kaya tila medyo nakarecover agad si Jose Carita Lopez matapos ang minuto na break sa corner. Pero nagmistulang pating na nakaamoy ng dugo si Marvin Sonsona. Kaya naman parang nagtransform ito at nagpakawala ng malabis mode na suntok. At di nagtagal at iniinda na ni Lopez ang mga suntok na yun. Kaya makikita natin na kapit ang Puerto Rican champion sa batang bata na si Marvin Sonsona. At sa round number 4, dun na bumagsak si Jose Carita Lopez. Nagbigay si Marvin Sonsona ng isang kakaibang combination. Ito ay isang left uppercut at overhand left combo. At ito na nga ang naging official knockdown. At sa mga sumunod na round, makikita natin ang pagiging veterano ni Lopez. Sapagkat may nakita siyang kahinaan ni Marvin Sonsona at dito na siya umaatake. At dito na nga tumatama ang mga body shots na binibitawan ni Lopez. At medyo nag-slow down na si Sonsona at hindi na masyado bumabato ng maraming suntok. Sa unang 6 na round, nagpakita ng isang flawless fight si Marvin Marvelous Sonsona. At maraming nagsasabing mga boxing fans noon na kung tatagal ng 12 rounds itong laban mas maganda at mas malaki ang chance ni Lopez na manatiling WBO Super Flyweight champion. At yun na nga ang naging game plan ng Puerto Rican champion. At napansin din natin na nawala na ang apoy sa mga suntok ni Marvin Sonsona. At dito na nga lumabas ang gulang ni Jose Carita Lopez na hindi talaga magpapadaig para lamang sa kanyang korona. Dito na nagsimula ang mga body shots na tila target talaga ni Lopez. Pero tila masyadong mababa ang mga tira ni Jose Carita Lopez. At dito na nga binawasan ng referee ng puntos si Lopez. At sa mga huling rounds na ito, medyo kinakabahan na ang mga Filipino fight fans sa pinapakita ni Marvin Sonsona na tila pagod na at tinatamaan na ng mga suntok ni Jose Carita Lopez. At sa round number 12, nagpakita na ng mga desperate moves ang Puerto Rican champion at nagbibigay na ng pressure kay Marvin Sonsona. Kaya ang mga naging desisyon ng mga hurado sa buong laban sa round number 6, 7, and 8, masasabi natin na kay Jose Lopez ang mga round na ito. Pero napakalaking factor ang early knockdown at 2 points deduction para sa low blow na ibinawas ng referee kay Jose Carita Lopez. At kaya walang duda na panalo talaga ang isang 19 years old Filipino fighter na nagmula sa General Santos City na si Marvin Sonsona. At dito nga po tinanghal ang bagong champion na WBO Super Flyweight champion Marvin Marvelous Sonsona. Siya ay nagwagi via unanimous decision at tinalo ang veteranong si Jose Carita Lopez.
Pagkatapos niya makuha ang WBO Super Flyweight Championship, dinepensahan niya ito laban kay Alejandro Hernandez. Yan ay ginanap ulit sa Casinorama dito sa Canada noong November 21, 2009. Kinailangan ni Marvin Sonsona na ibakante ang belt sa kadahilan ng hindi niya na-meet ang 115 pounds at ang naging resulta ng laban ay isang draw. Matapos nito, lumaban siya sa isang World Championship laban kay Wilfredo Vasquez Jr. na isa rin noong undefeated fighter na isa na namang Puerto Rican fighter. Pinaglabanan nila ang WBO Super Bantamweight title. Ginanap noong February 27, 2010 sa Coliseo Ruben sa Puerto Rico. Nabigo si Marvin Sonsona via knockout. Isang left hook sa bodega at dito na natapos ang laban. Isang malungkot na araw para sa mga Pinoy boxing fans na makitang matalo ang inaasahang next Manny Pacquiao. At makalipas ang 4 na taon, ay nagbigay na naman ng ingay si Marvin Marvelous Sonsona. Isa sa mga pinakabrutal na knockout na nakita natin sa kasaysayan ng boxing. Ito ay noong February 22, 2014, ginanap sa Cotai Arena, Venetian Resort, Macau. Noong unang 3 rounds, si Akifumi Shimoda ay nagpakita ng isang magandang boxing skills at nagpapakita ng magandang depensa at kumukuha ng magandang distansya. At ang bawat bitaw ni Shimoda ay talaga namang pumapasok at tumatama kay Marvin Marvelous Sonsona. Kung papanoorin natin, napaka-impressive ng hapon na ito. Pero mapapansin natin si Sonsona napaka-relax at pa-jab-jab lamang. At kung papanoorin natin, medyo tagilid ang ating pambato dito sa hapon na si Akifumi Shimoda. At pagpasok ng round number 3, tila nakakain ng magic beans si Marvin Sonsona dahil biglang umarangkada at nagbitaw ng mga malalakas na suntok at nagpakita ng kakaibang aggression. Sa unang mga segundo ng round number 3, nagbigay kagad siya ng isang matulis na jab na nagpa-atras dito sa hapon. At nagpatuloy ang mga jabs Marvin Sonsona na tila ba masamang balak na pinaplano. At maya pa, isang lumalagotok na uppercut ang binigay ni Marvin Sonsona. Nakakaawang tignan at makita si Shimoda na tila malubha talaga ang kanyang kalagayan. At dito na nga inihinto ng laban. At kitang-kita natin kay Marvin Sonsona na hindi niya matatago ang kanyang saya. Na talaga namang kumaripas ng takbo sa loob ng ring para mag-celebrate ng kanyang tagumpay. At sa mga panahong ito, hindi lang si Marvin Sonsona ang masaya, kundi lahat ng mga Filipino fight fans nagbubunyiri na makita ulit si Marvin Sonsona sa loob ng ring. At noong June 7, 2014, nag-cross na naman ang landas ni Wilfredo Vasquez Jr. at Marvin Sonsona na ginanap sa Madison Square Garden, New York City para sa bakanting NABF Featherweight title. Isang malapelikula kung iisipin na magkita na naman ang dalawang mandirigma dahil nga sa unang pagkikita nila nabigo si Marvin Sonsona para makuha ang kanyang pangalawang World Championship. Kaya unang round pa lang ay naging mainit ang kanilang sagupaan at maya-maya pa sa round number 1 nagbigay ng isang left body shot si Marvin Sonsona dito kay Wilfredo Vasquez Jr. Parang gumanti lamang si Marvin Sonsona. Kung maaalala natin, si Marvin Sonsona bumagsak din sa pamamagitan ng isang body shot at tila naging rest back ito ni Marvin Sonsona. Ngunit nung bumagsak si Wilfredo Vasquez, tila ba nakarecover ang Puerto Rican boxer kaagad-agad at nakabalik kaagad sa laban. Sa round number 6, binawasan ng puntos si Sonsona dahil ang mga suntok niya ay tumatama sa batok ni Wilfredo Vasquez Jr. At sa round number 7 nagkaroon dito ng accidental headbutt. At nung sumunod na rounds, at tila nanggugulang na nga si Wilfredo Vasquez Jr. dahil pagkatapos ng isang headbutt, isang low blow naman ang ginawa dito kay Marvin Sonsona. At sa uli, wagi si Marvin Marvelous Sonsona via split decision. At wagi si Marvin Sonsona sa kanyang paghihiganti matapos matalo ni Wilfredo Vasquez Jr. makalipas ang 4 na taon. Mas pinaboran ng mga hurado ang aggressiveness at cleaner punches ni Marvin Marvelous Sonsona. Kaya Pilipinas, ibigay natin ang 100% na suporta para sa pagbabalik ni Marvin Marvelous Sonsona ngayong darating na linggo, March 20 laban kay Boy Sultan. Ito na nga ba ang simula sa tuloy-tuloy na karera ni Marvin Sonsona? I-comment nyo na lang po at ating pag-usapan. Salamat po.